Kumusta po mga kababayan? Good to see you again. Ako po si Xiong at ito ang Katinig. Welcome po uli sa aking channel kung saan ang ating mga tinig at boses ay hindi nila kayang mapatahimik. Ngayon po, ang pag-usapan natin ay patungkol sa taong ilang beses na nating pinangalanan sa mga nakalipas nating video. Walang iba kundi si Pampilo Lacson. Itong taong to ay kakatapos lang ng kanyang mga pananalita at mabulaklak, matatamis na panambitan. Kung baga, sinambit niya yung mga bagay-bagay, mga issue na gusto niyang talakayin sa kanyang pagbabalik daw. Ngayon, ang napansin lang natin doon ay isang malaking simptomas o pangitain ng kasinungalingan. Bakit ko po nasabing kasinungalingan? Papakita ko po yan mamaya dyan sa video na ating pinagtugma-tugma. Hindi ko po ginawa yon. Galing po sa mga media, mainstream media, at atin lang pong pinag-connect-connecta para mapatunayan natin itong si Pampilo Lacson na tinataguruan daw na fiscalizer ng Senado. Fiscalizer o pistikang licer ka. So, dito po kasi, sinabi nitong taong to na wala raw na ibang kumukonekta sa pangalan ni Martin Tambaloslos Romualdez na ulo ng pugita na dapat ay pagulungin ng ulong niyan. Pero ang sabi ni nga ni Lacson, wala raw ibang kumonekta o nagsambit para ikonekta ang pangalan ni Martin sa mga issue sa flood control kundi si Gutesa lang. Isang malaking kasinungalingan. Isang malaking pagkakamali ng ungas na to. Panurin po natin sabay-sabay ang videong to para makita natin kung paano ko i-debunk ang kanyang kasinungalingan. Okay? Ito po. Dito, ang una, panurin muna natin kung sino yung sinasambit niyang, paano niya inilahad yung predicate niya sa mga tao. Ito kasi magaling tong magsalita. Yun ang saludo ko dyan. Magaling magsalita, magaling magpaikot. Akala mo napakakalmado magsalita, pero kung hindi ka mapagmatsyag, mapagbusisi sa mga sinagsasabi nito, malilinlang ka. Mapapapasok ka, madodrone in ka sa mga drafting nito. Ibig sabihin, kaya kailangan huwag kang basta lang narinig mo, paniniwalaan mo na. So, dito natin tingnan kung paano niya sinabing wala raw ibang nagsalita tungkol kay Martin Romualdez na magkukonekta sa flood control scandalous, the most historic, unacceptable, worst na pangungurakot ng mga politikong to. Teka lang ha. Ayan.
or purpose of the bicameral conference, especially sa budget. Reconcile the disagreeing provisions. So Andito at least ba yun? along that line, Ito. nagkakasundo kami. Forward And natin that's po a ng konti good kasi step para para mabilis talaga yung maging, ating diskusyon. Transparent of interparliamentary court of balik natin direct konti. na pag-implicate sa kanya except yung statement ni Gutesa, but we'll give him the opportunity to respond. But again, observing in the observance of interparliamentary courtesy, kukors namin invitation sa kanya through the speaker. Yung kay Congressman, ex-Congressman Saldico will send the invitation doon sa kanyang established na residence. Kaya lang sir, yung Office of the Ombudsman mukhang dun sa last known residents, parang they refuse to accept yung pinadala ng Ombudsman. Well, it's up to them, no? Kasi kung hindi mahid yung invitation, ang susunod subpoena. At kung hindi pa rin siya sisipot based on the subpoena, then somebody may move for the issuance of a contempt citation and eventually a warrant of arrest. At yung warrant of arrest, sir, yun, pwedeng hingin ang tulong ng Interpol para arestuhin kung saang bansa siya nandun? Probably, kasi valid naman yung warrant of arrest, yung i-issue ng Senate. So that is as valid as any warrant of arrest issued by the court. I don't know, I'm not sure. But we will try. Sir, may info daw kung sisipot si former Speaker ito. Romualdez sa hearing ng Take note. Senate. May advance info kayo, sir? Wala. Hinihintay ko yung feedback niya or feedback ni Speaker D. At saka dating Speaker Romualdez din kay SP Soto. Hinto natin bahagya mga kaya kakatinig. Mapapansin nyo itong taong to. Napakaingat niya magsalita. He's so cautious and careful. Pagdating kay Romualdez, kay Tambaluslos. Pagdating sa pangalan ni Tambaluslos, pag nabanggit, napaka dahan-dahan ng syllables niya. Di nyo napansin yan? Maging mapagmatsyag kayo. Sa bawat interview nito, pananalita, press con, o pag tinatanong siya, mabanggit yung pangalan ni Tambaluslos, ang ingat-ingat. Bakit kaya? Kasi nakipag-coordinate lang ako sa office ni Senate President or kay Senate President himself. Sabi niya mukhang magkakausap yata sila this week. So sabi ko, pakitanong mo lang sa kanya kung gusto niya magkaroon ng opportunity because this happened before. Ako yung chairman ng public order na mention yung pangalan ni Congressman Veloso, di ba? And they requested me to be given the opportunity to make their manifestation and I gave them that opportunity. So if you remember, yung mga nandito previous Congress na yon, di ba pinagsalita namin si Congressman Veloso, si Ching Veloso. So pwede niyang gawin yun. No? At kung gusto niya sagutin yung mga allegation, in fact, we're thinking of sending subpoena do sa STECOM do sa contractor na naggagawa ng renovation Wala na. noong bahay sa 42 McKinley Road. At saka yung security agency na... At sa palagay kaya natin mga kababayan, mga katinig, yung kontraktor na yun ay magsasalita ng tapat. Sa palagay nyo kaya, kung hindi sungkitin ni Tambaluslos yun at pamudmuran ng bilyones niya, kahit 1 milyon lang, magsasabi pa kaya ng totoo yun? I don't think so. So kaya, kunin man yan ni Lacson, patawag man yun dun dito, sa susunod na hearing nila, puro nakasinungalingan yung sasabihin nun. Kontraktor nga ni Tambaluslos. Oh. Lutong Macau na yan. Tuloy po tayo. So, kung meron silang logbook, ipapadala namin yung logbook dito to find out if indeed Doktorin nyo na ang December logbook. 2024
hanggang August 2025. Para I lusot, believe para yung safe. period na sinasabi ni Gutesa na nagde-deliver sila ng pera do sa 42 McKinley Road. At kung meron sa logbook na may mga pumasok talaga mga sasakyan, mga vans, or convoy of vehicles, then that's a strong supporting document to buttress yung testimony ni Gutesa. Even without Gutesa Alam mo coming na back to testify, I think. Because remember, Ang isda nahuhuli sa bibig most of the time. So alam nyo na ang plano nyo. Mga ngayupak kayo. Alam nyo na yung plano nyo at galawan na gagawin nyo. O baka ginawa nyo na. Yung kontraktor na yon, inabasuhan nyo na. Pinamudmuran nyo na siguro. Baka, tatanong lang. Tapos, tatawagin nyo kunyari dyan sa Lutong Macau na sarswela nyo. So ngayon, anong sasabihin ng kontraktor? Hindi totoo yung sinabi ni Gutesa. Papasinungalingan ng kontraktor na yun yung mga sinabi ni Gutesa. So, huli ka sa bibig mo mismo, Lacson. Magaling ka talagang comebackers. Ginawa mo na yan noon di ba? Nung kinasuhan ka ng Doser Corbita double murder noon, pinartangan ka, tapos biglang nag-recant yung mga nagparatang sa'yo. Ano kayang magic na nangyari doon? Bakit nagkaroon ng ganong pagkaka-reversal ng mga testimonya ng mga taong nagparatang sa'yo? So, ngayon, tuloy po natin para ipakita ko kung paano na naman nagsinungaling tong taong to sa taong bayan through his teeth. He made lies in front of all of you. Bastard. This thing. yung kanyang sinumpang salaysay na naging questionable o forged yung notaryo, that's invalid as far as yung kanyang sinumpang salaysay kung gagamitin ito sa other sa prosecution. But as far as the Blue Ribbon, yung kanyang sinumpang salaysay as read doon sa kanyang sinumpang salaysay na written, valid yun because he was administered this oath and ang presumption is totoo lahat yung sinabi niya sa Blue Ribbon hearing noong September 25. So sir, hindi applicable kay former Speaker Mualdez yung pwedeng gawin kay Saldico na kapag hindi humarap, i-issue ng sabpina, kapag hindi pa rin humarap, ay congressman siya. So hanggang invitation lang ang pwedeng gawin. Yes, through the Speaker. Sabi ko nga, interparliamentary courtesy. And by the way, I'd like to clarify, yung interparliamentary courtesy, ito'y binibigay do sa institution, hindi sa tao. Kaya nga interparliamentary courtesy. Kumentuhan natin ng bahagya yung interparliamentary courtesy yan na matagal niyang binibida-bida lagi. Laging bukang bibig at lagi niyang gamit na excuses niya. Di ba sabi nung isang senador na magkakapatid at yung isang kapatid nung isang Blue Ribbon session a meeting na minsan daw kailangan i-bend yung law. Diba? Sino nga yun? Ito ata yun eh. Sometimes you have to bend the law. Di ba sabi niya yun? Kinurakot na yung pera ng bayan, Mr. Lacson. Sa kabila nun, despite of all that corruption, rampant, harap-harapan ng pangloloko, panggagago ng mga buhayang yun, interparliamentary courtesy pa rin ang pinagsasabi mo at iniisip mo. Hindi mo ba pwedeng isantabi yan? Taong bayan, kaya nga sabi ni ano? Sometimes you have to bend the law.
Law ba yung interparliamentary courtesing yun? Hindi po law yun. Wala sa konstitusyon yun. Kultura lang yun ng mga buhayan tulad ninyo. Ginagawa niyong excuse yun, ginagamit niyong excuse para makaligtas kayo sa mga pagpapatawag na ganyan. So para siguro, kung ikaw naman ang ipatawag, gagamitan ka ng mga ganong excuses, alibis. Hindi po nasa konstitusyon yun. Wala yun. At hindi law yun. Kultura lang ninyo. Mga hayop kayo. Pare-parehas kayo dyan. Hindi lahat. Kayong mga pare-parehas na kulay yung mga buhaya dyan. Pakinggan mo uli yung si Tolpo. Sometimes you have to bend the law. Ba't di mo mapatawag? Kaya kasi nita ni Marcoleta, di ba? Hayop ka. Tuloy po tayo. Kasi kortesiya ng Senado sa lower house and vice versa. Anyway, okay. Amor? Marlon? RG? Okay, si Camille. Nahin natin, Amor. Sir, balikan ko lang po kay Guteza. Are you bothered by his disappearance? And ano po yung current efforts right now to locate him? Well, obviously, sincere yung efforts to locate him. Kasi he has to clarify yung kung meron siya maidadagdag, idagdag niya. So, importante yung kanyang presence kung meron siya surgery, Kaya, but sabi ko sa mga staff, bawi na lang ako sa plenary. So we're preparing for the plenary debates and I hope I can still contribute my work do sa pagpasa ng budget. Sir, balikan ko lang yung sa hearing. Invited na po ba sa next hearing si former Congressman Saldico and former House Yes. Speaker Martin Romualdez? Although yung kay former speaker, although we will invite him through Speaker Boji D, wala naman talagang direct na pag-implicate sa kanya except yung statement ni Gutesa, but we'll give him
Kina. Regional Director Eduardo Virgilio of DPWH Region 5. Director Ramon Ariola III of Unified Management UPMO. District Engineer Henry Alcantara, DPWH Bulacan 1st. Undersecretary Robert Bernardo. District Engineer Aristotle Ramos of DPWH Metro First, Pasig City. District Engineer Manny Bulusan of DPWH North, Manila, Deo. District Engineer Edgardo C. Pingol of DPWH Bulacan, Sabdeo. District Engineer Michael Rosaria of DPWH Quezon Second, Deo. Karamihan sa mga kawani ng DPWH na nabanggit sa itaas ay paulit-ulit na binabanggit ang delivery ng pera ay para sa kaisaldi na dapat at least 25%. Si Kong Marvin Rillo naman ay ilang beses na binabanggit ang pangalan ni Speaker Martin Romualdez bilang kanyang malapit na kaibigan. 25. Sa tuwing umiinom kami sa Wine Story, sa BGC at sa Shangri-La Mall, sinasabi pa ni Kong Rillo na lahat ng kanyang request para sa pondo ay galing pa mismo sa unprogrammed funds at insertion na inaaprubahan ni Speaker. Ang tao ni Marvin Rillo na si Bogs Magalong ang pumupunta sa amin para kunin ang pera sa amin. Tapos sasabihin mo na walang ibang taong nag-implicate kay Martin Romualdez? Hayop kang sinungaling ka. You lied through your teeth, Mr. Senator Fiscalizer. Tama ang alias mong Fiscalizer. Piste kang lie, sir ka. Fiscalizer. Sasabihin mong walang ibang nag-implicate, yun nga, ang linaw-linaw. Kailangan mo siguro ng hearing aid, Mr. Lacson. Ano pang masasabi nyo dyan? Kasinungalingan o katotohanan? Sinong maniniwala sa'yo? Simpleng maliit na bagay, pinagsinungalingan mo, paano pa kaya kung malaking issue na? Ay sigurado, magsisinungaling ka. Diba may mga kasabihan tayo? Maliit na bagay nga, nagsinungaling ka, pwede mo namang sabihin na ganun lang. Tapos, lalo na kung malaking bagay, malaking issue, na mapasubo ka talaga. Ay sigurado, magsisinungaling ka rin para magawa mo, mapagtakpan mo lang kung anong gustong takpan na butas. Di ba? Tama po ako o tamang-tama po? Ngayon, alam mo po, Mr. Senator Lacson, Fiscalizer. Fiscalizer. Lay-lalay daw, lay-lalay. Lay ka talaga ng lay, Mr. Lacson. Tamang-tama sa'yo yun. Ito ang malaking pagkakaiba mo sa kaibigan mong si Mayor Magalong. Si Mayor Magalong may yagbulls. Ibig sabihin, malaki yung paninindigan, may matapang, hindi naglalaro.
tingnan mo yung pagkakaiba, no? Ikaw, hindi sa isang banda, istorya, simula nang pumutok, sumabog yung iskandalo ng korupsyon na sandamukal na kayong mga nagpakasasa sa pera ng bayan, ni hindi mo na pangalanan si Tambaloslos. Pero itong si Mayor Magalong, ilang beses niya nang sinabi paulit-ulit na dapat ikulong yang mga hayawang yan. Dapat pagsamahin yan sa kasisalde. O ito, pakinggan nyo po uli. Lalong-lalo ka na Lacson. Hayop ka. Assertion. No, yan. Siyempre, isa dyan sa mga responsable dyan, ng mga lawmaker dyan, si Saldi ko. Yan, talaga, kaya tawag sa kanya, Boss Saldi. Diba? Boss Saldi. Yan. Gustong-gusto niya, tinatawag siya ng Boss Saldi ng kapwa niya. Boss Saldi. Tapos may presyo dyan. May presyo pa dyan. Kung datas gusto mo makakuha ng isang project, pag presyong kaibigan o presyong kapatid, 15%, ibabalik mo sa kanya. Pero ang normal dyan, 25%. Babalik mo sa kanya. So would you say si Saldico and Speaker Romualdez are the highest official involved in this scandal? Ako personally, there's no doubt about it. There's no doubt. Sa laki ng pera niyan, hindi alam ni Speaker Romualdez. Kaya ka nga nag-speaker dahil matalino ka, di ba? Hindi mo alam kung anong pinagagawa ng tao mo. Yung ganung kalaking pera, that's taxpayers' money. Accountable ka sa tao niyan. Hindi mo naman pera yan eh. And we're talking here about billions of pesos. Di ba, ginawa ko nga rito kung gaano kalaki yung 1 billion peso. 5 feet by 5 feet by 4 feet. You only mentioned Zaldi and Martin. What about the Senate, sir? Meron din ba? Kasi nalilink din po sila